Magandang araw mga boss. Kumusta po kayo? Merry Christmas po. And Happy New Year po sa inyo lahat. Sa ating mga viewers at mga subscriber. Mga boss, ngayon, ang gagawin namin ni Boss Mike, papataba kami sa aming sili. Kasi nakita niyo mga boss, oh, ang dahon na, naninilaw na naman. Dahil nga gutom na naman siya. So noon, nagdilawan na lagas yan. So nagpataba ako noon ng puro urea. So naghinto, nagnormal. So ngayon na naman, oh. After 1 month na naman, nawala siyang pataba. Ayun na mga boss, oh, nagdilawan na naman ang mga dahon at nalalagas na naman, siyempre gutom na. So ito mga boss, panoorin nyo yung yung ratio ng pataba at kung ano yung pataba ang gagamit namin ni Boss Mike dito ngayon. Ito mga boss, panoorin natin si Boss Mike at magtitimpla siya. So ito mga boss, magtitimpla kami ni Boss Mike ng pataba. Lagyan mo pa rin ng kalating lata ng sardinas na puro urea. Unahin mo na para urea, yan. Kalating lata ng sardinas mga boss, yung plastic na yan, yung laman yan. Yan. Ilagay dyan sa 16 liters na tubig. Ano ito mga boss, yung sili namin 183 days. Ito aming sili Taiwan. So pataba namin at nagdidilawan ang dahon. Tsaka ano para ng kalahati lata ng sardinas na putas. 0060. Yan, kalahati. Ganun din sa urea. Nagdidilawan na mga boss yung dahon sili namin kasi nga matagal na siya napatabaan. Ano na siya, 1 buwan na mahigit. At saka ano pa rin ng kalating lata rin ng sardinas na complete triple 14. So ipakita mo. Ayan mga boss, yan, complete yan, yan. Complete triple 14 yan. So, yan mga boss ang ratio namin ngayon na ginawa. Bali, isang lata at kalahati ng sardinas. Ang abono na tutunawin namin dyan sa 16 liters na tubig. At yan ang idilig sa sili. So tatlong klaseng abono mga boss yan ang pinaghalo-halo namin. Yun nga, kalating lata ng sardinas na urea, kalating lata ng sardinas na putas 0060, at kalating lata ng sardinas na complete triple 14, pinagsama sa 16 liters na tubig at tinunaw. At yan mga boss ang idilig namin sa sili. Kasi itong sili namin mga boss, ano na ito siya, 1 month na ito mahigit na walang pataba. Kaya yung dahon ito nagdilawan na naman, oh. O yan kung mapansin nyo, marami namang dilaw na dahon at nag-uumpisa na naman malagas. So dati ito noon, nung ulan nga na ulan, nung mabagyo sunod dito sa amin noon, so naglagas din ang dahon ito, nagdilawan din. Dahil nga hindi kami nakapag-abono noon ng 1 buwan mahigit. So ngayon ganoon na naman. Hindi namin ito siya agad napatabaan, gawa nga nung si Boss Mike ay nag-prepare ng taniman ng palay. So matagal-tagal din kasi yon. Ako naman may mga ginagawa ring iba. Kaya napabayaan namin, hindi namin siya napatabaan. Pero tuloy ang spray ko nito mga boss, ng insecticide at fungicide para hindi tamaan ng lapnos. So doon sa mga boss natin na mga nagko-comment, nagtatanong, ito yun mga boss ito yung mga problema nyo. Ang sabi nga ng mga nagko-comment sa ating video, sabi niya, "Sir, bakit ang sili ko ay nagdidilawan ang dahon at nalalagas?" So ito yan mga boss. Ito ngayon actual, ito mga boss na makikita nyo. Kaya mga boss, nagdidilawan yan at nalalagas ang mga dahon dahil nga po ay walang pataba. Dahil yan ang ugali kasi ng farmers na pagka ang siling Taiwan ay may mga bunga na at nagpapahinog, ang ginagawa nila, hindi sila nag-aabono. Kasi nga daw, baka daw tamaan ng lapnos at takot sila eh. Kaya ang nangyayari, nasisira yung sili. Nagdidilawan ang dahon at siyempre nalalagas nga at gutom. Ang dami-dami bunga nakabitin dyan. Tapos walang pataba. Natural, magdidilawan ang dahon niya at malalagas talaga. Kahit na hindi umuulan yan, kahit na tag-araw, at maraming bunga, hindi ka nagpataba ng halos 1 buwan o 1 buwan mahigit. Ang magiging problema niyan, yun nga, ganito mga boss, oh. Yung sa nakita nyo, dumidilaw ang dahon at malalagas yan. Pag hindi mo talaga yan pinatabaan, ay maubos hulog ang dahon yan. Puro bunga ang matitira yan, ay pangit. Wala siyang bulaklak na kasunod. At syempre pangit yung itsura ng bunga pagka walang dahon.
So hindi pwedeng ganon. So ito sa amin naman, isang buwan tumihigit na hindi na patabaan. Gawa nga ng si Boss Mike nag-prepare ng ng taniman niya ng palay, at ako naman din may ginagawa ring iba. Kaya ito ang nangyari sa sili namin. Dumilaw rin ang dahon, napabayaan isang buwan mahigit mga boss, ito na hindi na patabaan. So ang sili namin ngayon mga boss, ano na ito ha, 183 days after transplanting. Ito yung sili Taiwan namin. Ito pa rin mga boss yung sili namin na in-upload namin ang video na dyan sa mga video na napanood nyo. Ito pa rin yan mga boss. So matagal lang na hindi kami nakapagbigay ng update. Gawa nga nung medyo na busy din si Boss Mike sa palayan niya, at ako man may ginagawa rin iba. Kaya ngayon lang kami uli nag-update sa inyo. Sige pare, erekta mo na sa puno pare. Okay lang yan pare. At matanda naman na yan, hindi na yan kaya na yan. Ito mga boss, ang dahil bunga malaki ang haba na bunga nga ang dahil bunga, wala pa naman nababago. Siya pa rin ang bunga, malaki at mahaba, marami. Yung walang dumilaw, walang mga dahon, gawa wala nga pataba, isang buwan mahigit Lalo nga na pagkaabutan kami itong Christmas season, siyempre medyo busy at may mga party hindi agad nakapag abono. So ngayon siningit na namin to para hindi maubos lagas yung dahon. So doon na sa mga boss natin na laging nagko-comment sa mga video natin, maraming comment yan mga boss. Hindi ko lang na-screenshot yung nagtatanong sila ano daw bang problema at ano daw ba solusyon. Bakit daw nagdidilawan ang dahon ng sili nila at nalalagas? Yun nga mga boss, dahil takot kayo magpataba pag may bunga sili, talaga magdidilaw ang dahon at malalagas talaga yan. Yung lapnos naman, kahit hindi nyo pataba yan mga boss, maglalapnos pa rin yan. Kahit may isang taon hindi pataba yung sili, maglalapnos pa rin yan. Lalo kung yung lupa nyo bugbog na, lagi na tinataniman, ibig sabihin mapunggos na rin, naglalapnos pa rin kahit na walang pataba. Normal na sili yan, hindi na yan sa amin, hindi na yan bago. Yung lapnos, normal na yan sa sili. Tumatama talaga sa sili. Ito amin naman, nung mga nakaraang buwan, may mga rito, paisa-isa rin na bunga na may tama. Hindi naman lumala, tinanggal ko lang naman yon. At syempre, nag-spray kami ng mga fungicide. Okay naman, hindi naman madami. Ayun, wala na naman lapnos, Okay, maganda na naman. Yung problema lang niya, yung dahon nagdidilaw na naman at wala ka siyang pataba. So doon sa mga nagtatanong sana mga boss, dito sa video ito nakakuha kayo ng tips and idea na kaya dumidilaw ang dahon ng sili, wala nga pataba kasi katakot kayo taba ng lapnos. So malalagas yan, magdidilawan. Lalo yung iba nga, pag may bunga ng sili, lalo itong sili Taiwan, hindi sila gumagamit ng urea, puro complete. At maglalapnos daw, lalo yan mga boss masisira, may magdidilawan ang dahon yan pagka ganyan lang gagawin nyo, masira. So yan ang sagot mga boss sa mga nagko-comment. Marami ang comment na yan, saka tanong dyan sa ating mga video. Kung isa-isahin ko yan, napakaraming tanong yan. Hindi ko lang din minsan napapansin, hindi ko na nare-reply lahat. At minsan may ginagawa rin ako. Pero nababasa ko yan mga boss sa mga comment nyo. Kaya kadalasan, yung minsan yung mga tanong nyo, ginagawa namin ng video para mas maunawaan ang nakararami. Hindi lang kasi kung sagutin lang namin ng reply doon sa comment, yung iba naman hindi naman nagbabasa sa comment section, hindi nila naiintindihan. So natural, doon lang yan mag-notify sa nag-comment, di siya lang makakabasa. Kaya kadalasan pag may matanong na halos pare-pare marami, ulit-ulit, ginagawa lang namin ng video para mapanoodan lahat at malinaw, maunawaan. So yan sa boss natin na mga nagtatanong, yan mga boss, ang dahilan yan, malalagas talaga pag walang pataba. Ngayon kung kargado sa pataba at umulan ng malakas, ulan na ulan, ganun pa rin, magdidilaw pa rin dahon, malalagas pa rin yan kasi kargado sa pataba naman. So okay lang na may pataba siya kahit mag-ulan, huwag lang masyadong marami para yung kaya-kaya niya lang kainin ng maugat niya, hindi naman siya maano. So sana doon sa mga nagtatanong at nagko-comment, yan mga boss ang sagot namin. At ito mismo yung actual na video na napanood nyo. Ayun, madilaw ang dahon. Ako naman, kami hindi na babahala sa ganyan. Kasi madali naman lunasan yan patabaan mo lang naman yan. Edi okay na naman. Pero kung hindi namin haluan ng urea itong pataba, hindi yan titigil mga boss. Tuloy-tuloy ang paninilaw niya at maglalagas pa rin.
So hindi dapat na ano, hindi dapat siyang hayaan na hindi patabaan. Kasi pag hindi mo pinatabaan yan, eh wala, masisira talaga yan. Tingnan mo ito sili namin, oh, tingnan mo, matanda na, 6 months na ito mahigit, oh, eh, okay pa naman, buhay naman. Oh, may dahon pa naman. Maraming bunga, malalaki ang bunga. Eh kaya lang, itong Taiwan niya, ito, eh ano ito, bugso-bugso ang pamumunga nito. Pag tulad yan, oh, napuno na naman ng bunga, nagpapahinog kami, di siyempre wala na naman bulaklak, madalang. O pag napitas naman ng mga bunga niyan, saka ulit yan mamulaklak. Tuloy-tuloy lang pag-alaga mga bossing. Yung lapnos normal na sili yan, eh napipigil naman ng mga ano yan, mga fungicide. Yung mga ginagamit namin itong fungicide, saka insecticide, nandiyan naman may mga video na mga boss, kumpleto na nga yun. Balik-balik kayo lang mga boss, ang mga update nito, ang video nito, at para makakita nyo yung mga brand ng fungicide at insecticide, lalo doon sa hindi pa nakapanood. So sana mga boss natin, nasagot na mga boss ang inyong mga tanong. At sana ay naunawaan nyo para sila nyo hindi magdilawan. Yung mga boss, oh, kagaganda ng bunga na laki, oh. Mga 1 week pa, mapula na, hindi pipitasin namin, ibibinta na naman namin. Ay kamahal pa naman na sili ngayon. So mga boss, hanggang dito muna ako mga boss, babay muna. Abangan ang next video. Happy New Year po sa lahat.